isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. So, sobrang nakaka-bless yung mga testimony po na narinig natin ngayong araw na 'to. Grabe yung pagkilos ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. At praise God, before we start, tayo muna po ay manalangin at humingi po ng gabay sa ating Panginoon. So, hallelujah Lord, hallelujah Jesus. Salamat Panginoon sa iyong mga salita. Ama, nagpapakumbaba ako, nagpapalinis, nagpapasiyasat ng aking puso. Panginoon, gamitin mo itong instrumento lang. Tago mo ko sa iyong likuran, walang ibang may tataas kundi ang iyong pangalan. Dalangin ko, Panginoon, na yung wisdom, yung anointing na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ang labi mo, Panginoon, ang aking maging labi. At dalangin namin, Lord, na magkaroon ng revelation to, magkaroon ng aral sa bawat isa po na nandito, Panginoon. Hindi lang to maririnig, kundi Lord, titimo to sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. More of you and none of me, Panginoon. Salamat, Father God, at balutan mo to, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Sa iyo po ang mataas na papuri, pasalamat. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise God. So, kung mapapansin po natin, yung poster na nakalagay kanina, ang title po nun ay Courage to Believe Again. Bakit po kaya Courage to Believe Again? Meron po ba ditong natatakot or something na parang pag binigyan siya ng promise ni Lord, nagkakaroon na siya ng pangamba na hindi siya mangyari or may pagdududa na tayo? O nilalakaran pa ba natin yung vision na binigay ng Panginoon sa atin? Or yung mga pinag-pray natin at pinangako, yung confident natin sa Lord na kapag ginawa natin to or ay mangyayari at magaganap po sa ating buhay. So hanggang ngayon ba ay alalahanin po natin yung mga prayer natin, ano po ba to, pinapanghawakan pa po ba natin na to ay magaganap sa ating buhay. So napakaganda po ng mensahe ngayon, no? Alalahanin po natin na napakalawak at napakalalim ng salita ng Panginoon. Napakahalaga po ang pananampalataya. So, isang susi para maabot ang lahat ay ang pananampalataya sa ating Panginoon. So, sabi po, ang courage is to not let first stop you kung paano, na yun po ay hindi mawawala yung takot natin doon sa mga bagay-bagay. Ito yung pagkakaroon ng courage to. At ito yung sa pamagitan ng courage, no, nagkakaroon tayo ng malalim na pananampalataya. Kasi nga syempre, 'di ba, doon sa Hebrew, no, sinabi doon na hindi man natin nakikita pero naniniwala at nananampalataya tayo na mangyayari at magaganap yung pinagpipray natin or yung nais ng Panginoon sa atin. Ito po yung sinasabi na pananampalataya, pagkakaroon ng courage doon sa nais ng Panginoon sa atin. Amen po ba? So, ang main verse na gagamitin po natin is ang Roma 4 verse 17 to 21. So, basahin ko po sa NIV sa English. Pwede nyo pong buklatin. Sabi po dito, Romans 4 verse 17 and 20 to 21. That is what scripture means when God told him, I have made you the father of many nations. That happened because Abraham believed in God, who brings the dead back to life and who credit new things out of nothing. 18, even when there was no reason for hope, Abraham kept hoping, believing that he would become the father of all nations. For God had said to him, that's how many descendants you will have. 19, and Abraham's faith did not weaken. Even though at about 100 years of age, he figured his body was as good as dead, and so was Sarah's womb. 20, Abraham never wavered in believing God's promise. In fact, grow stronger and in his brought glory to God. 21, he was fully convinced that God is able to do whatever he promised. Amen po ba? Katulad po ba tayo ng pananampalataya na ni Abraham, na kahit na ang tanda-tanda na ng kanyang asawa, nung sinabi ng Lord na siya ay magkakaanak
at magiging Father of all nations. Siya po ba ay nagduda? Di ba hindi? Nakita natin yung malalim na pananampalataya. Hindi siya pinanghawakan niya yung sinabi ng Panginoon. Kahit na to si Sarah, di ba, napangiti pa siya eh. Sinabi niya, imposible kasi matanda na ako. Hindi nga ako dinadatnan kasi, di ba, puti na yung buhok niya. Parang napaka-imposible na magkakaanak pa ganun 100 years. Siyempre, pag mga babae, di ba, ang menopause, 40, pagdating ng 50, imposible na magkaanak ang isang babae. Pero sa age ni Sarah, ginawa ng Panginoon na posible. Amen po ba? Sabi God heals, kaya ng Lord na i-heal ang puso mo. Meron man tayong pinagdadaanan, amen po ba? Kaya ng Lord na pagaling ka. Kaya ng Lord i-restore ang family na pinagpipray mo. At kayang-kaya ng Lord bigyan ka ng Panginoon ng magandang kwento. Dahil napakaganda ng plano ng Panginoon sa buhay mo. Katulad ng ginawa ng Lord kay Abraham. Di ba, wala siyang anak. Pero ang ginawa ng Lord, binigyan siya ng anak at naging Father of all nations. All nations siya. At ikaw, kaya din gawin ng Lord na maging pagpapala sa lahat. At kung ikaw man, kaya din, katulad din ito ng isang nagpipray. Halimbawa, sinabi ng Lord, di ba sinabi ng Lord kay Abraham na magiging Father of all nations siya. Hindi siya natakot, nanampalataya siya. Kapag may sinabi si Lord sa iyo na panghawakan mo, ipag-pray mo. At kung dumating man yung sinusubo ka, balik ka ulit sa vision na binigay ng Lord sa iyo. Dapat andun yung malalim na pananampalataya mo sa Panginoon. Kailangan naniniwala ka, kailangan na-excite ka dun sa binigay ng Lord sa iyo, sa word na pinakita ng Panginoon sa iyo, sa vision na pinakita ng Lord sa iyo. Katulad ng sa ginawa ni Abraham, katulad ng ginawa niya. Di ba, nagkaroon siya hanggang sa naging pagpapala siya sa lahat. At ngayon, nararanasan natin ang blessings, yung favor because of Abraham. Katulad ng pananampalataya ni Abraham, dapat katulad din tayo. Amen po ba? Dapat na-excite tayo sa mga plano ng Lord sa buhay natin. Kapag sinabi ng Lord na makakatapos ka sa pag-aaral, makakatapos ka. Pag sinabi ng Panginoon, ipuprovide niya lahat ng pangailangan mo, huwag kang matakot, ipuprovide yan ng Panginoon. Pag sinabi ng Lord, maglilid ka ng maraming tao, maglilid ka, sasamahan ka ng Panginoon. Amen po ba? And kailangan talaga may tapang tayo na maniwala, may tapang tayo na harapin ang pinapagawa ng Panginoon. Nandun yung nandun yung strong faith natin na sasabihin natin na, Lord, walang imposible sa'yo, Panginoon. May dalawa pong hearers that God na pwede mangyari sa atin. Sinasabi natin that God will is what to do. Pero di ba pag sinabi ng Lord, gagawin niya to, gagawin ko to para sa iyo. Merong isa na wow, pag ito yung word, ito yung magiging reaction natin, diba? Sinabi ng Lord, ito if yung mangyayari sa iyo, ikaw ay magiging leader. Ikaw ay magkakaroon ng family na blessing sa lahat. May two kind of hearers. Una, pwede yung sabihin ni Ate Eve, wow! Ito yung reaction na na-amaze siya, na-excite siya, nagkagawin ni Lord talaga. Yung narinig niya, natinig. Yun yung sinasabi na yung isang hearers yun. Pangalawa, yung familiar. Ito yung narinig lang niya, pero mamaya-maya, wala na. Hindi na niya pinanghawakan yung pinakita sa kanya ng Panginoon. So, alin tayo doon? Siyempre, dapat doon tayo sa pinaniniwalaan at pinananampalatayan natin yung vision, yung word na binigay ng Panginoon sa atin. Number 3, God is a still way maker. Sabihin mo nga sa chat, God is still way maker. Ang Panginoon is a Diyos ng way maker. Ang ating Diyos ay Diyos ng kaparaanan. So sa Exodus 14:21, masabi po natin sa English, then Moses raised his hand over the sea and the Lord opened up
a path through the water with a strong wind, and that wind blow all that night, turning the seabed into dry land. At kung mababasa po natin sa Tagalog, basahin natin sa wikang Tagalog, sabi po nito, no, pagkatapos inuunat ni Moses ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin mula sa silangan sa buong magdamag, at ang dagat ay ginawang tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. Grabe yung himala ng ginawa ng Panginoon. Kilala po ba natin si Moses? So si Moses ay naging instrumento, isang lingkod ng Panginoon, naging instrumento para maligtas ang mga Israelita. So, nung hinahabol, summary ko lang na lang ha, nung hinahabol ng mga parao, kinausap ni Lord si Moses kung paano siya maghihimala. Anong hinahabol ng mga parao ang mga Israelita, malapit, diyan nga, hinahabol na nga sila, noon sa may dagat, Red Sea. Doon siya naghimala. Nung malapit na siyang abutan sa may dagat, biglang naka sila, mga Israel, pero yung mga parao ay namatay. So praise God. Nandun yung himala na ginawa ng Panginoon kasi nga nakatawid sa dagat itong sina Moses, itong mga Israelita. So sinasabi dito na God is still a way maker. Marami tayong mga alalahanin. Like sa ministry. 'Di ba? Pag binibigyan tayo ng Lord doon sa taas, ang daming nakaatang sa atin sa physical church, so online, may work pa, sabay-sabay, no? Pero pag sinabi ng Lord sa'yo na kaya mo yan, ibig sabihin, magagawa mo yan. Ibig sabihin, sasamahan ka ng Panginoon. Katulad ng ginawa ng Lord kay Moses. Diba? Sabi ng Lord, sasamahan niya siya. Kaya yun, naligtas at naihayag ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ni Moses, sa buhay ng mga taga-Israel, na i-testify at doon sa mga parao, nakita na ang Diyos ay ang Diyos na dapat nilang sambahin, yung Diyos ni Moses. At katulad din sa atin, no, sa ating mga personal, sa ating trabaho, minsan ang hirap, no, kung paano natin ililid tulad ng isang work, lalo pag nasa management ka, ang hirap ilid ang mga farmer, ang mga tao na nakapalibot sa iyo, tapos sasabayan pa ng iba't ibang gawain. Ang hirap pagsabay-sabayin. Pero pag sinabi ng Lord, kaya mong magsabay-sabay, sasamahan ka ng Panginoon, magagawa ang lahat. And isa din susi para magawa ang lahat, syempre, ang pagsama ng Panginoon. So, ang pagpapala ay sumusunod kapag po tayo ay lumalakad sa nais ng Panginoon. Kapag katulad ng testimony ni Ate Jenna, no, lumalakad tayo ng malinis. Hindi na natin kailangan yung blessing kasi kusa siyang ma-attract sa atin kapag tayo ay sumusunod sa righteousness. Kapag tayo ay sumusunod sa nais ng Panginoon. Kasi ang nais ng Lord ay mamuhay tayo ng may kabanalan. Kaya isang advantage to ng taong naglilingkod sa Panginoon. So praise God. Then sabi po doon sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Yan, walang nakarating sa kaluwalhatian. Lahat tayo po ay nagkasala. Amen po ba? Kaya wala ni isa masabi na matuwid. Diba? Mayroon sinasabi kahit isa walang matuwid. At lahat tayo po ay makasalanan. And Romans 6:23, for the wages of sin is death. Tandaan po natin na ang kabayaran ng ating kasalanan ay ang kamatayan ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po ang alalahanin, kahit common na to, napakahalaga na i-remind po natin lagi ang salvation, kung paano po natin na-receive yung John 3:16, nung tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoon. Sabi doon sa John 3:16, for this is how God loved the world. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Grabe kung kaya-kaya ng Lord ibigay lahat ng gusto mo, lahat ng desire ng puso mo,
Kasi nga, nibigay na nga ng Lord sa'yo yung kanyang bugtong na anak para magkaroon ka ng kaligtas. How much more yung mga pinagpipray mo, no? Kayang-kayang ibigay ito ng Panginoon. Lalo na doon sa kung lalakaran mo yung calling na binibigay sa'yo ng Panginoon. Kaya napakahalaga, i-desire natin lagi na magpagamit at lumago sa Panginoon. So una, sabi po no, ang kailangan tayo ay lumalago everyday. Kailangan, sabi po no, ang una ay God heal, God restore, God plans is beautiful. Walang mahirap sa Panginoon, that nothing is difficult for the Lord. And sabi din, God will do what He do. Kung sinabi ng Lord na ikaw ay maglilid ng maraming tao, maglilid ka, kung sinabi ng Panginoon na gagamitin ka sa isang department, panghawakan mo yon, lakaran mo yan, at sasamahan ka ng Panginoon. Katulad ng ginawa ng Lord kay Moses, nung sinamahan siya. At katulad din ng ginawa ng Lord kay Abraham, nung naging father of all nations siya. So kailangan lang din natin ang pinakamalalim na pananampalataya sa ating Panginoon. Ang last, God is still waymaker. So amen po ba? So God is still waymaker. Praise God. Let us pray po mga kapatid, and pakinggan po natin yung awitin na ano po ng ating sa kapatid dito. Yes, Lord, hallelujah, Jesus. Thank you, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat, Lord, na niremind mo kami, Lord God, na you are still waymaker. You are God, Panginoon, na Diyos na hindi po nagkukulang, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nangako sa amin, Panginoon. Lord, salamat. Katulad ni Abraham, Panginoon, ibigay mo yung faith na katulad niya, Panginoon. Salamat, Lord, na sinabi mo, Panginoon, na kailangan na-excite kami, naniniwala kami, Panginoon, sa iyong mga salita, na kapag may binigay ka sa amin, Lord, kailangan lang namin, Lord, yung malalim na pananampalataya, Panginoon. May mga times, Lord God, na natatakot kami, nagtatanong, nag-aalinlangan, Panginoon. Kaya, Lord, humihingi kami ng tawad, Father God. Dalangin namin, Panginoon, each of everyone, Father God, i-strength mo yung faith ng bawat isa, Panginoon. Lalalim sila at babalikan nila, Panginoon, yung unang binigay mo sa kanila, yung unang word, yung mga word na sinabi mo sa kanila, Panginoon, yung mga pinangako mo sa kanila, yung mga pinapagawa mo sa kanila, Panginoon. I-cultivate mo muli yung pananampalataya ng bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin namin, Lord, yung faith, lalalim, at patuloy na lalakad, Panginoon, sa nais mo, Father God. Malakaran yung calling na pinapagawa mo, Panginoon. Salamat, Jesus. Salamat, Father God. Salamat, you are still waymaker, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat. Patuloy na ang papuri pa. Salamat. Itangin sa iyo lang po. In Jesus' name. Amen. Ate Pem.